Bagong lahat, luma muna. Sinabi ni Giannis sa isang interview na kapag hindi sila nag-champion ngayon, posible silang i-trade ang Milwaukee Bucks sa susunod na taon. Kakaibang paraan kasi yun ni Giannis para magsabi sa Bucks na aalis na siya or kaya yung isa pa ay para kunin yung kapatid niya. After kasi ng statement ni Giannis about sa trade, nagkaroon ngayon ng player na nilagay nila sa trade block. Ito ay si MarJon Beauchamp na may career average na 4 points, 2 rebounds at 40% sa 3-point area. Papasok pa lang siya sa ikatlong taon sa NBA. Kahit naman i-trade siya ng Bucks, hindi rin ganun ka big time player ang makukuha ng Milwaukee dahil na rin nasa rookie contract siya. Ang isang reason pa doon na nakita kung bakit iti-trade ng Bucks si Beauchamp ay para magkaroon ng open spot at ma-resign si Thanasis. Nagkaroon ulit ng interes ang Milwaukee Bucks sa kanya. Ito ay para mabago ulit ang isip ni Giannis na wag umalis ng Milwaukee. Kakapirma pa lang niya ng kontrata at sa susunod na taon pa magte-take effect yung panibago. Malupit din sumimple si Giannis dahil sa statement niya gagawa agad ng paraan ng Milwaukee para hindi siya umalis at ang isang paraan doon para ma-retain siya ay si Thanasis. So yung kapatid niya si Thanasis nagkaroon ng torn ACL tendon injury. Ang recovery time noon 4 to 6 weeks na operahan nung May pa. Pero pwede kasing tumagal ang recovery ng player na nagkaroon ng ganong injury until 9 months. Nakadepende pa yon sa player, kaya hindi pinapirma din ng Bucks si Thanasis nung free agency dahil hindi naman nila siguradong makakapaglaro at masasayang lang ang isang roster spot. Hindi lang naman si Giannis ang may gustong ibalik si Thanasis sa Bucks, kahit yung ibang player doon dahil nga good leader siya sa locker room kahit si Dame hindi yung nagegets. Alam na rin kasi ng Milwaukee Bucks yung magiging impact kapag kinuha nila si Thanasis dahil nga hindi rin naman makakapaglaro at nagkaroon pa ng discussion dati na bakit binibigyan ng kontrata ay hindi rin naman ganun pasok sa rotation ng Bucks. Diyan pa papasok yung pinagkukumpara silang dalawa ni Bronny dahil sa nepotism, pero mas simpleng gumalaw si Giannis para makuha si Thanasis. Mas simple si Giannis pero garapal kasi every time na gagawin niya magpaparamdam na aalis, gagawan agad ang paraan yun ng Milwaukee Bucks gaya ng trades. Mula yun kay Holiday tapos kay Dame, ngayon naman kay Thanasis. Gipit na ang Bucks sa drop asset at sa payroll nila. Pero si Giannis gumagawa pa rin ng paraan regarding sa mga transaction. Sa ibang balita naman, less than 24 hours ay tapos na ang deadline para sa contract extension. Sinabi naman ni Kevin Durant na hindi siya pipirma sa Suns. October 22, PH time ang deadline nun. 1 year, $60 million ang eligible para kay KD. Based din sa kanya, gusto kasi niya magstay sa Suns pero focus niya yung season at hindi muna yung contract. Kapag hindi nakapirma si KD, eligible naman siya sa mahigit $120 million sa loob ng 2 taon sa 2025 off-season. Pasok na kasi siya sa over 38 rule. Going forward, yung kontrata niya dapat hindi lalagpas ng 3 or kaya 4 na taon. Dahil may natitira pang 2 taon kay Kevin Durant, 1 taon lang ang pwedeng pirmahan niya para total 3 taon yun. Kung next year naman, 2 taong extension, 1 taon natitira. Kapag pumirma si KD, agad mawawala siya sa flexibility ng contract. Hindi rin siya maiti-trade nun. Mahirap na ring i-trade si Kevin Durant dahil nasa retirement age na. Depende na lang kung willing siya maglaro until 40 years old. Kumbaga kapag binigay ng isang team yung kanilang asset mula 2028 hanggang 2030 na draft pick, malamang sa time na yon retire na si KD. Mahirap din tapatan yung kontrata niya. Ang pinaka best way na makalipat siya ay via free agency. Ito ay kung tatapusin niya yung kontrata.